Number one reason na nagdudulot ng sobrang kamalasan sa mag-asawa. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, share at subscribe. Salamat po. Madalas maririnig natin sa mga matatanda, ang pag-aasawa ay hindi biro. Hindi ito nila parang kanin lang na isusubo na pwede mong ilawa kapag napasok, which is super duper true. O agree din ba kayo dito? Comment down below if agree kayo. Ano nga ba ang pinakadahilan ng kamalasan ng mag-asawa? Dahil kapag pumasok na tayo sa buhay o estado ng may asawa, marami nang nakaatang na responsibilidad o obligasyon sa atin. Meron tayong kanya-kanyang responsibilidad sa magiging asawa at mga anak natin. Nakakalungkot nga lang isipin na may mga mag-asawa na hindi nagiging successful ang pagsasama. Merong tumatagal at habang tumatagal sila ay lalong tumitibay ang pagsasamahan at pagmamahalan. Marahil dahil napupunan nila ang pangangailangan ng bawat isa. Mayroon namang kahit anong pilit na ayusin ang pamilya, ay talagang hirap na hirap silang mabuo ito. Bukod sa nawalang pagmamahal, tiwala at pagkakaunawaan, ay kulang sa pera. Opo, madalas pera ang dahilan kung bakit may mga mag-asawa na hindi nagkakasundo. Sabi ng ilan, hindi daw mahalaga ang pera, basta may pagmamahalan kayo mag-asawa. Pero sa totoo lang po, sa panahon ngayon, halos pera na ang nagpapatakbo sa atin. Kung wala kang pera, paano na ang pang-araw-araw mong pangangailangan? Paano na ang mga anak nyo? At di ba madalas kapag walang pera, mainit ang ulo ng mga tao? At dito na nag-uumpisa na mag-away ang mag-asawa. Ngunit alam nyo ba na kapag madalas pag-awayan ang pera, ay lalo itong lumalayo sa atin? Isa itong pinaka sa lahat ng pinaka na dahilan ng kamalasan ng pamilya. Ang pera kapag pinag-awayan ay nagdudulot ng kamalasan sa mag-asawa o pamilya. Hindi na maganda na pag-awayan ito dahil lalo itong lalayo sa atin. Oo, kailangan natin ng pera, pero kailangan nating lawakan ang ating pangunawa, sipagan pa natin para mapagkaperahan tayo at hanggat maaari, iwasan po natin pag-awayan ito. Hanggang sa muli po, sana ay may natutunan kayo